Ako po si Carissa Dayan Baliwag, nagbabalita sa paglipad sa pag-asa. Sa gitna ng lumalaking pangangailangan sa ekonomiya, marami sa mga Pilipino ang naghahanap buhay sa ibang bansa. Ngunit ano nga ba ang epekto nito sa kanilang mga pamilya? Ang pag-abroad ng mga magulang ay may dalawang muka. Sa isang banda, nagdudulot ito ng mas maginhawang buhay, mas mataas na kita, mas maraming oportunidad para sa edukasyon at kalusugan. Ngunit sa kabila ng mga benepisyo, may sakripisyo. Ang mga anak ay maaring mawalan ng gabay at emosyonal na suporta na nagdudulot ng kalungkutan, agresyon at pagkawala ng tiwala sa sarili. Sa kabila nito, ang mga hamon na kanilang pinagdadaanan, ang nagpapalakas lang sa bawat isa ay ang komunikasyon at suporta sa pamamagitan ng pagtawag at iba pa upang mapanatili ang koneksyon sa pamilya. Ano ang pinakamahirap na bahagi ng pagkakaroon ng mga magulang na nasa abroad? Para sa akin po, hindi po nila nasusubaybayan ang aking paglaki. Maraming salamat po. Ano ang mga sakripisyong kailangang gawin upang mapunan ang pangangailangan ng iyong pamilya? Bilang OFW, ang aking sakripisyo sa buhay ang hindi makita ang aking mga anak, hindi makapiling, lalong-lalo na sa panahon ng kailangan nila ang isang nanay na may darating na problema sa kanila at sila ay nagkakasakit, kailangan ng pagmamahal, ng yakap ng isang magulang. Yun ang aking sakripisyo bilang OFW. At ang sakripisyo ko, ang mahirap na trabaho bilang OFW. Ang makisama sa amo, sa mga kasama sa bahay, yun ang aking sakripisyo. Ang pag-abroad ng magulang ay kwento ng pagsasakripisyo para sa mas magandang buhay. Kahit na nagbibigay ito ng mas maraming oportunidad para sa pamilya, nagbibigay pa rin ito ng lungkot at hirap dahil sa pagkakahiwalay sa isa't isa. Ngunit sa tulong ng maayos na komunikasyon at patuloy na pagmamahalan, maaring manatiling matatag ang ugnayan ng pamilya kahit magkalayo. Hanggang sa muli, ito ang iyong paglipat sa pag-asa. Nag-uulat mula sa Bacoor City, Cavite. Maraming salamat sa inyong pakikinig.